Ang uulamin natin ngayon ay si Alvin. Ito, pampanot. Ngayon, ang pampano ay isdang... Uy, de panokok. Naglilihi ako bakit ba? Recently, medyo sumikat yung isdang pampano na yan. Nagkaroon pa nga ng balita na parang, hindi ko alam kung tama ba itong balita to, baka mahanap ni JJ. Yung parang, kailangan daw lahat ng pampano ibebenta dito sa atin ay locally sourced. Kasi, ang daming pumapasok ng frozen yan, ng pampano na yan. Kaya sumikat din ang pampano, kasi ang pampano, sobrang versatile niyan. Pwede mo i-prito, pwede mong iihaw, pwede mong sabawan, pwede mong i-braise, pwede mong i-steam. Lahat, kahit ano pwede mong gawin sa pampano. Dito nga sa medyo pagda-diet-diet ko ng konti, no? Actually, kaninang tanghali, pampano ang kinain ko. Yung pampano na yon ay in-air fryer ko lang. Ngayon, yung lalabas dyan sa pintuan, yan ang tinatawag nating pampanot. Look at the pampanot in his habitat. Kaya sinabi ko, kahit anong gawin mo sa pampanot, tingnan mo lang yan, ang sarap na yan Ang niluluto ko dyan sa pampano, dito sa diet-diet ko, dalawa. Either pinapakuluan na meron sibuyas, bawang, luya, kung ano man, kamatis. O kaya in-air fryer lang. Kahit ano dyan, napakasarap yan. So again, kahit anong gawin mo dito sa pampano, kiskisin mo ng asin, iprito mo, masarap yan. Pero ngayon, gagawa tayo ng 3 pampano dishes dito. Yung isa, ating ibe-braise. Yung isa, ating igigrill. Yung isa, ating isi-steam. At lahat ng mga pampano dishes na to, ay merong inspirasyon mula sa iba't ibang kultura sa mundo. At syempre, magsisimula tayo sa Pilipino. Pare. So, yun nga. Sa una nating... Ano yan? Kababayan. Kababayan nga, no? Sarap. Sarap pa. Alam nyo, speaking of kababayan, sa mga kababayan natin dyan, sa US, Australia, Canada, Europe, UK, UAE, na palaging nanonood dito sa atin. Kamusta po kayo? Meron kayang kababayan doon sa bansa nila? Bukod siyempre sa mga kababayan natin. Sir, ibang bansa yan, sir, English dapat. Alright, if you want me to speak the language of the conquerors, I will. Well, my godchildren overseas, if you are watching, I know that you miss your family so much and that you will yun nga, syempre, malamang namimiss nila yung mga pamilya nila sa Pinas, mga mahal nila sa buhay. Kaya naman, kumakayod sila sa ibang bansa para may maipadala, maipon. Dahil kung kilala yan, marami akong kilala ang OFW. And sa taas ng exchange rate at transfer fees ngayon, nangihinayang ka din sa kaltas. Kaya naman, subukan nyo itong bago at mabilis na paraan para magpadala ng pera sa mga mahal natin sa Pilipinas. Subukan mo na ang Tap Send. Parang masyado masarap tong kababayan na to. Ito yung kababayan na hihilahin ka pa babae. Kuha agad ang perang pinadala. Great rates and zero transfer fees for all mobile banks and e-wallets. What? At dahil mahal ko kayong mga inaanak ko, March pa lang, meron na akong pamasko sa inyo. Ganyan ako. Big time, di ba? Galante. Generous. English yan para sa mga inaanak ko sa ibang bansa. Download mo na ang app na to at i-claim ang iyong extra $20 on your first padala gamit ang aking code na Ninong Rai. Di ba ganoon lang kadali magpadala para sa mga mahal natin sa Pilipinas? Kaya naman, for your next padala, use Tap Send, mga inaanak. I-download nyo na ang app today. Sarap itong kababayan. Lalo siguro kung yung kababayan na to, hindi kayo hihilahin pa ba? Mas masarap yun, di ba? Ang pampano, kahit anong luto gawin mo dyan, pwede. Gusto mo, adobo mo nga yan. Ano pa yung mga pangkaraniwan lutong? Pistik. Sinigang, paksiw, tocho. Pistik. Oo, matindi. Pero ang gagawin natin ngayon, magko-combine tayo ng 2 putahing Pilipino at gagawin natin isa. Siyempre, yung pampano natin, lalagyan natin ng Bicol Express flavor, pare. So, hindi Bicol Express talaga ang gagawin natin dito, pero kukunin natin yung idea na maanghang na gata. Di ba? Tapos, yung idea na ang gulay ng putahe mo ay yung sili na mismo. Matutuwa ka dito, George. Sabi ko sa'yo, para sa'yo yan. Gusto natin ang ating kalaan. Pre, legit napakaraming isda kasi ako nga ay isdaman. Pero pampano talaga yung nakita kong sobrang versatile talaga. Ano ba ang qualities ng isdang pampano? Kasi alam naman natin, kahit pare-pares sa isda yan, iba-iba qualities niya. May mga isdang flaky, tsaka may mga isdang malalagkit. Yung mga mamantika. Yan. Ang bangus ay flaky. Ang pampano ay hindi. So, hindi mo pwede ikumpara ang qualities ng pampano sa bangus talaga. Kasi yung bangus saka, say, tulingan o galunggong.
nagiging dry yan eh. Oh, dry. Di ba? Ang pampano hindi ganun, pre. Hindi ganun siya. Malagkit siya hanggang loob. Ang tuna, dry, oh. Ayan, mga ganyan. Iwan lang tayo ng yasibu. So ito, mabilis lang to pare. Kahit sabihin natin bracing. Pero, kapatay ba? Pero i-define muna natin kung ano ang bracing. Ang bracing ay pagluluto na inyong protina sa isang flavorful na liquid. And in this case, ang flavorful liquid of our choice ay maanghang na gata. So, luya, kunin nyo yung cheese grater ng nanay nyo, yung pampichi-pichi, pero siguraduhin nyo hugasan nyo pagkatapos kasi aanghang yung keso ng nanay nyo. Kung ayaw mo ng luya, sama kayo ni Alvin, ha? Ayun, sama kayo niyan. Pampanot. Anyway, bawang. Sorry. Sili. Pwedeng pagilid-gilid pa, pero ako logbi-logbi na lang. Meron kaming ginagawa dati nung nasa restaurant kami. Mabilisan na parang pang Bicol Express namin. Ginagawa namin noon was, nagigisa na kami ng ganyan, tsaka sili, tapos nasa rep yun. Pag nakagisa kasi yun, tapos may timpla na, di na siya masisira. Tapos, kapag may order, kukuha kami ng paste na yun, lalagyan namin ng gata, tsaka protina, tapos. Di ba? Bilis lang yun. Mabagal yung mga kusinero, pero yung pagkain mabilis. Iyan, pinag-drive mo ng Formula 1 yan. Ang bagal pa rin nun. So wala talaga sa yan. Wala sa pana yan, nasa Indian yan. Tama. Sorry, wala sa Indian yan, nasa pana. Sa pana. Formula 5 yun. No. Si speed racer, kahit mabilis mga rera yun, paggamit mo dyan yung kotse ni Ian, babagal din yun. Hoy! Tapos, kung gusto nyo pa ng added anghang, kasi dito, at least para sa akin, yan yung tinatrato ko ng gulay. Ngayon, kung gusto nyo pa talaga ng extrang anghang, lagyan nyo pa ng diba? Yan. Tapos, siguro isa pa pala na gusto ko lang i-discuss. Malansa ba ang pampano? Kasi may mga isdang naturally malansa. May mga isdang hindi naman masyado. Recently, sinabihan ako ng asawa ko. Alam mo ikaw? Ganyan. Beo, niloko ka, Beo. Niloko ka, Beo. Sabi niya sa akin, alam mo ikaw, wala kang konsepto ng lansa. Sabi niya sa akin gano'n. Na-realize ko, parang oo nga, yung lansa at anggo, sabi ko, nalalasahan ko sila. Pero it doesn't bother me. Hinahanap ko pa nga yung bagay na yun eh. Di ba? Hindi ako ang pinakamagandang tanungin kung malansa ba tong isda na to. Wait lang. Bagoong, konti lang. Yan. Kung ayaw nyo maglagay ng bagoong, okay lang, walang problema. Tapos sa gata, kasi, tira mo oras. Alas 5 na. Pagsapit ng 1:01, lahat ng gata sa buong Pilipinas, panik. Kaya kami gagamit. Hindi, 1:01, pero tanghali pa lang. Tanghali pa lang? Oo. Grabe naman Oo. Kaya dapat maaga ka pa magagata ka. Walang naggagata sa hapunan. Actually, totoo yan. Totoo yan, pare. Kaya may kwento ako dyan. Ano yung kwento mo dyan? Yan yung sa monumento. Yung Dunkin' Donut na doon sa Araneta Square. Oh. May katabi yun na malalagkit, mga bibingka. Kakanin, oo. Pauwi ako galing. Hulaan ko yung pinili mo. Palitaw. Bumili ako palitaw. So, ang moral doon, huwag kang bibili ng palitaw ng alas 5 ng hapon. Tama. Kasi, wala yung nyog nun, wala na yun. Pero malupit dito, yung nagtitinda ng bibigan dito sa atin, si Mario. Oo. Bakit hindi napapanish yung nyog nila? Kasi sila mismo nagkakayod. Oh, Sila may mismo. sila sa gilid. Meron isang tao doon, ano pong job description? Magkakayod ka lang ng nyog buong gabi. Anyway, gata, gamit namin dito ay Coco Mama. Pero kung gusto nyong magsariwang gata at maaga pa naman, oo, pwede yan. Pero gets yun ng mga real G. Ngayon, titimplahan natin to, simple lang, patis. Ito na ang ating pampano. At yun ay ang ating pampanot. Ilalagay na natin yan dyan. Isa lang. Ngayon, kung gusto nyo gawin ng marami yan, ito pa pala, gusto ko lang din i-discuss. Ang pampano ay yes, pwede nyo yung i-fillet. Pero para sa akin, ang ganda ng form ng pampano. Hindi siya ganong kalakihan. Hindi rin siya ganong kaliitan, di ba? So, okay na ako sa ganyan. Pwede nyo pang hiwaan yan, pero ako hindi na. So, tatakpan na lang natin yan. Nasa yung takip. Medyo mahal ang pampano. Ang pampano ay... Kulang, sir. Kulang. Ang pampano ay medyo premium na isda. Kung di ako nagkakamali, hindi pre kasi nung bata kami, hindi naman masyado uso ang pampano. Parang naliligaw lang yan eh. Mangilang-ilang piraso lang yan. Tinitrade lang ni Papa sa manok. Tinitrade lang ni Papa sa manok, binabarter lang ni Papa. Leg ng manok sa isang Paano manok. pa ba nilapo-lapo na bumuhay si Max Steve? Pre, yung unang resibo nga ni Papa, nakalilok sa bato eh. Hindi ko sinasabing bagong isda lang yan. Pero again, nagkaroon ng surge in popularity yan recently kasi nga dumami siguro ang supply. Tapos ang presyo niya, around, if I'm not mistaken around nasa 250 to 280 per kilo. Medyo may kamahalan na isda rin talaga siya. Ang presyo kasi ng isda sa palengke ay nag-iiba-iba. Yan ang pinaka nagpa-fluctuate sa lahat.
malasing lang yung nagdadrive ng bangka, magmamahal yan. Pag may bagyo. Oo. Pag may bagyo kasi walang huli. Kasi Tama. Actually, ito isang story time lang Oo. Dati nung ako ay nagninegosyo, yung pinakauna kong, hindi naman pinakauna, pero yung negosyo ko before, yung nagdi-deliver nga ako sa mga barko-barko. So, ang gagawin sa akin yan, magsisend sila sa akin ng pamili. Kailangan namin ng 20 kilos sa puset. Hindi na family, Pamili. Ang trabaho ko talaga ay taga-pamili ng mga barko. Personal shopper ng mga cargo ships. Oo. So, sabihin nila sa akin, ito, 20 kilos na puset, 20 kilos na ganito, 100 kilong ganyan. Hindi ganyan ako. Kano dito? Ganon Hindi pwedeng, sir, magkano po dito? Hindi ganon. Tingin ka sa malayo. Oo. Tinitingin sa malayo. Kano dito? Kunyari, ikaw yun, Oo. 150 per kilo. Actually, Bossing. 250 yung benta niya noon. 250 per kilo, bossing. Eko, mahal. Alis ako. Usually, teka lang. Usually, 1, 2, 3, suki. Gaganyan na yan. Wala. Wala, pre. Wala talaga. So yung pag-walk away ko, talagang paninindigan ko yun. Kasi wala sa sinabing teka na, bababaan ko. Wala. Ikot ako sa buong fishport. Walang puset. Balik ako. Kano? Kita kita kanina. Ba't ka babalik-balik ngayon? Kano? Yung pag-ikot mo, 350 na. Ay, nagbibiro yan. Pero yun talaga nangyari. Yun ang nangyari. Tumaas. Ganyan ako, tapos tumingin ako konti. Oo. Tapos, di ikot uli ako. Baka sakali may puset. Di ako makadaan, nag-traffic yung tao kasi may kasabay din ng truck sa loob ng fishboard yung mga truck ng mga banya-banyera. Oo. Ba yan? Umikot na ako, pabalik na uli ako sa kanya. Baka pag 250 uli, bibiling ko na di ba? Ano ba yan? Tagal. May nagbabagsak ng puset. Puset? Talaga sumingit akong ganyan sa mga tao. Singit ako. Pucha, kita ko, nagbabagsak banya-banyera. Magkano to? 250. Sa'yo na yung pusit mo. Sa kabilang tindahan, nakabili ako, 120. Isang ikot lang, pre. Actually, dalawang ikot. Takpan lang natin yan, tapos hinaan natin ng konti yung apoy kasi gusto ko rin siyang lumapot pa ng konti para medyo rich. Tapos okay na yan. Isa pa pala, no? Pwede mo lagyan ng suka yan. Pero di ako masyadong fan nun. Isawsawan mo na lang. Sausawan mo na lang, wag mo na idagdag, di ba? So hintayin natin, mga 5 minutes na lang yan. Ay, sir, tanong ko lang. Ay. Pampanin ang luto natin, ba't ka nagkwento tungkol sa puset? Oo nga, bakit pusit kasi? Pampasit? De, presyo kasi ng isda. Presyo ng isda. Ako, inaano mo ako, Sa'yo nagtanong Umuho ka rin Leche! Natin ko luto na. Okay, parang luto na siya. Di ba? Ang bilis lang. Kinuwentohan ko lang kayo tungkol sa mahal na puset. Gagarnishan pa ba yan? Hindi na. At ito na, pare. Ang ating Bicol Express style na pamparo na mukha naman talaga napakasarap. Pero para natin malalaman kung masarap yan. Sir. Sir, tignan natin yan, pero bago yan, slow mo pa na, konti lang. Working on a message, keep talking on my mind. You left me staring into space, yeah. Head to home, deck I could score, trying to play cool, but I'm overexposed. Pag tinignan mo siya, mukha talagang ulam Pilipino. Nang kaklase mong mayaman. Yan, pare. Ang the perfect bite. Kung gato ng kasarap lahat ng panot, pare. Sorry. Ito, gusto ko lang sabihin. Nag-ano ako. Meal plan ako. Ano ang mamahaling isda? Salmon. Tuna. Salmon. Tuna. Bumili ako ng salmon, sabi ko, para di ako maumay. Pucha, naumay ako sa salmon. Kasi yung angking lansa ng salmon, alam mo yun, may Saka ano yung mataba yun eh. Oo. Pero kasi eto, mataba rin naman to, pero hindi sing fatty ng salmon. Eto hanggang ngayon kinakain ko. Ano masasabi mo? Sakto yun. Hindi, una muna, mag-comment ka muna sa isda. Ang sarap ng isda, ang dulas. Madulas siya. Yung ano, pre. Dagat ba to? O pala isdaan lang? Actually, hindi ako sure. Sarap yan. Okay, hindi rin masyado maanghang para sa'yo. Okay, fact-check mo nga yan kung ang Where does Pampano live? is pampano saltwater or fresh water na lang. Are primarily found in warm coastal waters. So, Shallow sandy beach and inlets along the western Atlantic coast from Massachusetts down to Brazil, including Gulf of Mexico. Ang layo. So, alat nga siya. Ito yung chan, yung rib cage. Ngayon, isusubo natin Hindi ito. mo nasisilipin, sir, kung may mga tinik-tinik.
Meron akong mata sa dila eh. Ito ang benefit ng pagiging Malabon yan. For the past 36 years. The perfect bite, pare. Pwede nyo siyang isubo dito, sa upper end o sa lower end. Dito sa upper end, meron siyang kawit ng konti. So, pwedeng ganito ninyo muna. Tapos, subo nyo pa kabila. Uy! Ano sabi mo, Alvin? Sana matinig ako. Diyan ka nagkakamali. Mas mauuna ka pa mapanot bago matinig ako. So, eto, napakasarap. So, kahit anong gata ilagay nyo dito, kahit anong form ng gata, lahat naman siguro ng household dito sa Pilipinas, marunong maggata. Masabaw, masarsa, maanghang, hindi, may suka, o wala. Pasok ang pampano. Eto yung braising natin. Ngayon, punta naman tayo sa grilling. Grill! Pampano. Ang ihaw ang isa sa pinakasimpleng lutuin and I'd argue siguro isa rin sa pinaka-primal. Sir! Ano pinapanood mo, sir? Yung bold mo, may baril. Kasi, ang mga ninuno natin, budget mo nakidatan yung puno. Umapoy, nagbaga. Baga. Ako luto isda. Yun ang sasabihin nila dyan. Oo. Ngayon, eto yung ating Japanese. Kasi, isa sa mga mahal na ino-order sa Japanese restaurant, pre. Yung inihaw na isda lang. Hindi ko nga alam. Di ba? Uja, inihaw na isda lang. Galunggong na malaki. Inihaw na isda na merong yung nakatumpok na labanos, may sausawan, may kanin, may miso soup. Pero saksakan ng mahal, saksakan ng sarap din. Di ba? Feeling ko kasi, lalo sa mga ihaw-ihaw na ganyan, ang talaga nagmamatter dyan is yung produce itself. Gaano kasarap yung yung karne mo, yun yung iihawin mo. Kasi, wala ka naman masyadong ibang pwedeng gawin sa ihaw eh. Eto ang titimplahan natin, 2 ingredient lang ang timpla nito eh, di ba? Uling tsaka isda. Hindi. Sorry. So, ito yung ating pampano. Hihiwaan lang natin yan. Yan, ganere. Ganere din. Mirin, lagyan natin. May konting tamis yan, mirin. Pwede kaming gumamit ng butane na ihawan. Pero dahil sobrang simple nitong dish na to, makakadagdag talaga sa lasa ang uling. Sin. Yan. Japanese salt. Sin. Tapos, ihaw na lang natin yan. Hindi ko alam. Ang alam ko kasing mahika yung sa Channel 7 lang eh. Pero kung ano ang mahika na meron doon sa mga Japanese grilled dishes na yun, pre, hindi mo mabibili ng parang 400 lang yun eh. Mahal yun. Mahal yung mga yun talaga. Kaya gusto kong ma-emulate yung feeling na yun sa bahay. Sa isang pampano lang yan, mag-iihaw ka lang. Tapos, kanin, di ba? Pero ang next na essential doon ay miso soup. Ang miso soup, pre, pag tinitingnan mo, lalo kung hindi ka marunong magluto, iisipin mo napakahirap lutuin yung bagay na yan. Pero ang miso soup, pucha sa totoo lang, parang instant lang talaga. As in, parang instant lang talaga yan. So, iihawin muna natin yan, tapos gawin natin miso soup natin, pare. Ilaktak muna. Hoy! Ay, sabay ba? Sige. Ikaw muna. Anak na. Who's there? Pampano ho. Pampano kung ayaw mo na. Okay. Naknak. Who's there? Hindi na. Pampano? Pampano. Pampano ang puso ko kung wala ka. Bawal na gamitin yung salitang paano. Oh, sir. Bawal na yan, ha? Pampano ho. Pampano ko. Bawal na nga ang gabi. Who's there? Pampano ho. Johnny, yes, paano? Eating, sharing, guys. Cut na, sir. Cut na tayo, ha? Diretso na pampano natin, pare. Di ba, ganyan-ganyan yun. Sa Japan, may putok-putok. Di ba? Kumukulo na yung tubig natin. Para sa miso soup, ang kailangan nyo lang talaga ay miso paste lang talaga. I mean, syempre marami pa ibang ingredients, pero kunyari nag-crave ka lang, tubig at miso paste lang talaga, solve ka na. Pero syempre, may sosyalan natin ng konti. Healthy. Tapos wala na kayo dadagdag na asin dito. Lahat ng alat at lasa, doon lang talaga manggagaling sa miso paste. Tapos, ito yung nakikita nyo seaweed doon. Wakame. Yan natin dyan. Ba, durog na uling yan, man. Ano yan? Umaalsa yan, pre. Actually, etong wakame na to, na ilagay ko na to sa pesang isda. Masarap siya actually. Pwede kayo maglagay ng tokwa. Mas maganda la silken tofu. Pero si Ami, di nabili niya dito firm. Oo nga. Pero pwede rin kayo maglagay ng firm. Pero mas maganda lang talaga to. Wag dito kasi pag dito nyo inano yan, tapos nilabas nyo dyan, nadudurog. Yan. Para at least, makuha pa rin siya ng buo na ganyan. Tapos eto, literal para lang siyang taho.
Lagyan mo na dyan. Ihiwain ko pa ng maliliit yan, pero kasi kapag dito nyo na hiniwa ng durug-durug yan, mahirap na, oo. Ganyan-ganyan nyo na lang. Okay na yan. Eto, tira nyo to. Yung wakami kanina, ang liliit, di ba? Tira nyo to ngayon. Ay, lumobo nga. Lumobo, di ba? Lumaki talaga. Ha! Ay, ang ating isda. Ay, tira mo, oh. Pag nilagay mo dyan, para sumusosyal agad. Tapos laging may kasama to eh. Yung nakatumpok na na labanos. Naaminin ko hindi ko talaga masyadong gets yun. Like, hinahalo ba sa sausawan yun? O pinapapak ba nila yun? Oo, isa-isa ba yun? Hindi ko talaga masyadong gets yung labanos eh. So, ginagawa ko, kinakain ko pa rin siya. Galing. Japanese soy sauce. Kaganda miso soup natin. Yung miso soup may ano pa to eh. Usually may takip pa to eh, di ba? Sir! Sarap yan! Sir! Ganda tayo. Yan, fresh na fresh yan, ha? Fresh na fresh. Bibili lang yan. Kabibili lang yan 2 years ago. Tapos dito, next. Oh, at eto na pare. Ang ating Japanese style pampano na talaga. Na inihaw lang naman talaga. 'Di ba? Which shows the versatility of the pampano. Kapag pa yung garunggong ko, nilagyan ko ng Japanese rice. Japanese style na rin. Tama. Ganun yan. Huwag ka. Mukhang masarap. Mukhang masarap. Pero paano natin mararama kung masarap ito? Watashi wa nin ga yo, tora ni, kato ni. 水が生まれた場所で誰がそれをコントロールするかって話になったらそれドンペリドンペリ全て俺の家に Siyempre, magsisimula tayo sa soup muna, pare. Tulad ni Francis M., meron akong kwento. Sabi ko dati sa staff ko, nung nasa restaurant pa ako, gumawa ka na ng miso soup. Yung function natin mamaya may miso soup. Punta, alam mo anong ginawa? Miso soup. Nagpabili siya ng miso sa palengke. Tapos, tinanong niya ako, sabi ko, lagyan mo lang ng miso, tapos eto, yan. Tapos tubig. Tapos lagyan mo lang yung miso hanggang makuha mo yung timpla. Sa chat yun, Kasi parang late ata ako, papasok na off ata ako. Sabi niya, chef, hindi umaalat. Talagang ubasin, wag. Makukuha mo yung lasa sa miso niyan. Hindi na nag-reply. Pagdating ko, miso pala ang nilagay. Walang lasa ang miso. Diba? So, gusto ko na sabihin na iba talaga ang Filipino miso sa Japanese miso. Malayo talaga siya, ha? Kinakain sa mga... Hindi. Naayos namin. Pero eto, yung Japanese miso, ano talaga eh? Like, napakasimple, napaka-healthy, napakasarap, di ba? Tsaka tinan mo, yung wakami kanina sobrang liit, lumaki na talaga ng sobrang laki, di ba? Ayun, dito na tayo sa main event para si Manny Pacquiao. Lemon, kahit walang. Tequila. Tiga natin yan. Teka lang. Eto ba, hinahalo ba to sa toyo? Oo. Hinahalo sa toyo? Huwag lahat. Yan. Parang hindi. Diyan. Yan pare. Ang the perfect bite. Pare, tinan mo to. Zoom mo dito. Ulot sa ulot. Tapos kewa ko kung kita dyan. Pero juicy. Kumakatas talaga siya. Inihaw mo lang, Japanese style na. Nakakatawa yung sinabi ni Alvin. Ngunit totoo. Pero it just shows yung versatility nitong isdang to. Kung tutuusin, kapag tinikman mo siya, lasa mo ba yung mirin? Yes. Pero lasa mo siya in a way na para sunog na asukal. Masarap siya. Hindi tumamis yung natin, yung isda natin. Pero, nandun pa rin talaga yung quality ng produce. Palitan mo to. Gawin mong liempo yan. Magmumukhang hapon ba yan? Parang hindi di ba? Gawin mong pork chop yan. Lalo pork chop ng nanay mo, nasaksakan ng tigas. Ang bango. Hindi, lasa po yung tinatanong natin. Ang bango. Baka fubo mo. May halimuyak, no? Feeling ko yung mirin din talaga yun eh. Mag-enjoy ka bang kainin to? Oo, makubot ko yan. Di ba? Taob sa iya, it is cup size to you, di ba? Sige, lumayas ka na, baka itaw mo eh. Kaya ako inaano tong pampano na to. Kasi, pucha, pre, kahit gano'ng ka kabano magluto, asnan mo, ihawin mo, pirituhin mo, makakapagpakain ka ng masarap. And I think, dapat, kung ikaw ay bago nagluluto, doon ka muna nakafocus. Kasi nagigets ko minsan eh. Like, bago ka nagluluto, tapos nag-attempt ka kaagad ng medyo komplikadong pagkain, hindi mo makuha, nakaka-dishearten, sayang ang ingredients. Tapos, kakanain ka pa ng magulang mo, nagsasayang ko lang yung ingredients. Masakit sa damdamin yon. Pero kung kukuha ka ng pampano, iprito mo, sabawan mo, ihawin mo, napakasarap, hindi ka sasablay. So, sinasabi ko dito, minsan, hindi talaga natin kasalanan kung ba't hindi tayo masarap magluto. Diba? Well, kasalanan mo talaga. Huwag na tayo manisin ng iba. Pero mas dadali ang buhay mo kapag mas maganda yung mga ipinapasok mong bagay. Yan yung mga nakikita mo sa Netflix, saka sa YouTube, parang yung mga chef, tinitikman yung lupa. Diba? Kasi kailangan,
etong sibuyas na to, galing dito sa lupang to. Di ba? Kasi they make sure na Maganda ang pinasok, maganda ang ilalabas. tama yun, ganun yun, di ba? Pero promise, kahit wala na ito ibang mga to, ihawin mo lang yung pampano, pare, pahiram mo ng Mountain Dew. Hindi kasi, alimbawa, wala kang mirin. Kailangan mo na ng konting-konting masusunog na asukal sa labas eh. Kasi kapag inihaw mo ng walang mirin, hindi mo makukuha yung sunog-sunog na yan. Pero yung sunog na yan is very welcome. Ito lang ang sunog na tatanggapin ko sa buhay ko. So ngayon, pupunta naman tayo sa France, tayo sa ating pangatlo. Papillot. Butterfly. Yun ang gagawin natin ngayon. Pakinggan nyo ha, baka di kayo naniniwala sa akin. Un papillote. Which means, in parchment. So magluluto tayo ng isda. Parchment po yun. Parchment paper. Papel. Lulutuin natin sa papel. Nung unang pinakita sa akin to ng prop ko, ako ay nahiwagaan. Kasi parang ang galing-galing. Ay! Who's there? Pampanoho. Nawala. Oh. Okay, so okay na. Next time, CR ka muna, tapos kantahin mo sa sarili mo. Baka kasi sa isip mo lang kinakante. Ihanda muna natin yung mga ingredients natin. Etong paraan na to, ano lang to, hindi naman talaga to dish. Rather, it's a method na pwede nyo paglaruan. Basically, ilalagay natin yung isda dyan, lulutuin natin sa pan, tapos mai-steam na siya sa sarili niya. So, pwede nyo lang lagyan ng starches sa loob kasi kakatas pa rin yung isda na yan. So, kailangan yung mga ilalagay natin sa loob, may hihigop. Like, for example, eto. Pwede naman patatas, pero feeling ko lang, noong nakaraan kasi, kumain ako ng pampano with kamote, yung kasi yung nakaprep kong meal plan ngayon. Bagay ang kamote sa isda. Meron tayong tekamots dito. Ayan natin dyan. Luto na pala yung kamote natin. Kasi medyo matagal lutuin to. Tapos isa pang kamote, yung ibang kulay naman. Violet naman ata to. Oh, ay, ang ganda. Okay. Ito yung pampano natin. And si Alvin ang ating pampanot. Lahan natin. Hay! May nagpa-vlog dito! Pataw natin yan dyan. Uy. Ay, hindi mo lalagay sa loob ng isda. Hindi. Tapos sabi ko, Bin, humanap ka nga ng deal. Hindi talaga tayo ipapahiya ni Alvin. Ito sabi ko, essential ba yan? Talagang Sana sariwang-sariwa talaga. Hinugasan ko. Lagay natin dyan. Okay pa. Tapos maglalagay din tayo sa labas. Tapos, pwede pa natin lagyan ng kung ano-ano yan. Ayan, sa ano yan, sa Francis. Limong. Hirap kasi sa'yo, Dre. Inaano mo kami. Lagay din tayo sa ilalim, ha? Tomatoes. Tapos pwede mo palagyan ng sibuyas yan, ng bawang. Pero wag natin masyadong pakomplikahin. Tapos, ganyan mo. Yun ang problema. Bitin siya. Ikot. Yeah. Tapos, Grabe yan. naman yan, sir. Ganyan. Habang tinatali ni Amid yan, sisindihan natin yan ng malakas muna para lang uminit yung pan. Lagay natin yan dyan. Ganun lang. Tapos hihinaan natin. Pwede rin itong lutuin sa oven. Pero pwede rin naman ganyan lang, tapos takpan mo, Midi. Harap ka na. Takip yan. Hindi masusunog yan. Oo. Basta wag dyaryo gagamitin natin kasi baka pagbukas nyo, yung balita nakadikit na sa isda nyo. Okay na yan ganyan. So, ang idea dito, ang mangyayari is, nilagyan natin ng asin, yung pampano, di ba? Actually, paminsan-minsan naglalagay pa ng liquid dyan konting wine, ganyan. Olive oil. Oo. Pwede rin naman mag-olive oil. Wala namang problema. Pero mangyayari is, dahil yung tubig ay nasa ilalim, magsi-steam yan, tapos kapag na-steam yung isda, kakatas yan, babagsak ulit yung steam sa baba, paikot-ikot lang. Oo. Maluluto siya doon. Soda. condensation. Hindi. Vacuum. Evaporation ba? Evaporation. Hindi, ang evaporation wala na. Abrasive. Evaporation, tapos nagko-condense siya, condensation. Water cycle. Parang ganun siya. Oo. So ngayon may risk lang dito sa ginawa natin kasi may kamote sa baba. So hindi nakadikit yung isda doon sa pan. Pero maganda rin yun para hindi masunog yung isda natin. Kasi ang gusto nga lang natin dito, very light lang yung pagkakaluto ng isda, di ba? So kung gaano katagal lulutuin to, abay hindi ko alam. Huli kong ginawa to 2007 pa, di ba? So galingan na lang natin, pare. Siguro 30 minutes, mga ganon ano. Ngayon hindi ko alam kung luto na to. Paano natin malalaman? Tikman na natin yan pero hindi lang daw muna konti. Teka lang, sir.
Doon nagsimula yun. Papillon. Oh, pare, ang angas niyan. Paminta. Tapos, teka lang. May nagregalo nito. Herbs de Provence infused oil. At eto na pare ang ating papillon na pampano. Pare mukha naman talagang napakasarap. Pero paano malalaman ko masarap yan? Tikman natin yung Jerome. Tangka lang. そういう時間の駅前君の名前だけまだ消えないスクリーン越しのアンファイ声聞けばわかる嘘の際英語混じりのテキスト意味よりテンションで読んでるメッセージ Kitang-kita mo dito sa biyak na to. Pag sinilip mo talaga yung biyak, may kita mo yung sagot sa mga tanong mo eh. Luto ba? Luto. Usod natin yan. Deny. Excuse me. Ayun o. Ayun o. Oh, Lutz. Hindi, pakita mo yung buto. Yan. Yan, pare. Ang... Perfect bite! Honey, ang sarap, honey. Ang sarap, honey. Si Alvin, ang pinaka-maarte dito. Hindi ko alam kung magugustuhan niya yung deal. Yung do kasi gusto niya. Sarap yung isda. Yung deal, okay sa'yo. Okay sa'yo yung deal. Panalo, di ba? It is a... Winner. Mali. Ayun siya, oh. Ayun, oh, medyo nagkaroon ng konting tosta, oh. Diba? Ayun, oh. Pero konting-konti lang. Pero sure, yung katas ng pampano ay nandoon. Meron pang cherry tomato. Ayan! Din, sabi ko nga sa'yo, mag-premium ka na. Teka lang, mag-perfect bite lang ako bago tumunog yung warning. Sige. Kamote na may kamatis at katas ng pampano. The perfect bite. Sir, Honey, ang sarap nga. Babayot! Sir, tunog na, sir. Tunog na! Ngayon na lang uli ba narinig? Ngayon ko lang uling narinig yan, pero alam ko yung tunog na yan. Ayun ang Iran! Ay! Comment of the day! Sino ba yung comment na yan? Ang comment na po ito ay si Karen Chu 1336. Sana asaya yung one. Galing po ito dun sa ano natin, BOH natin sa SB19. Di ba? Yung nakakwentuhan natin. SB19's authenticity really is their strongest charm. They don't put on airs, and that humility makes viewers feel like they're just hanging out with friends rather than watching celebrities. Yunong Rice's engaging presence also complemented SB19's openness, resulting in a program that was both entertaining and memorable. Good job, Ninong Rai Heart. Gusto ko po yung accent nyo. Di ba? Napakaganda po ng presenter accent nyo. Na-appreciate ko po yan. Ang SB19 po, itong mga batang ere. Pwede ko rin sabihin yan. Mag-37 na ako this year eh. Ilan taon na ba sila? Para mga 20 plus. Sabi nila nung nakaraan, medyo mag-30 na rin daw sila eh. Pero papunta pa lang ata doon. Etong mga batang ere, una sa lahat ay kay gagwapo, kay babait, kay tatalino, at sa totoo lang masarap silang kausap, off-cam man o on-cam. Diba? Sobrang nakakatuwa. And ano sila, like, naipagkulitan lang dito, alam mo yon, and pumunta sila dito para mag-share ng story nila, para manginain, para tumambay. Basically, di ba? Tsaka ang pinaka nakakatuwa sa kanila, ayon sa kwento nila, yung mga struggles nila habang nag-uumpisa pa lang. Eto share ko lang. Meron kaming kaibigan ni Alvin. Alam mo tong kwento na to? Sabi niya, alam mo yung mga SB19 na yan? Daw natutuwa sa kanila eh. Pero hanga ako sa kanila. Dati pa to. Oo. Ano na ba to? Ninong Ray na ba to? Before, hindi pa ata Ninong Ray. Basta pasimula pa lang. Oo, pasimula. Sabi, hindi ako natutuwa sa mga to. Pero hanga ako sa kanila. Kasi talagang tsinaga nila. Basher ako niyang mga yan eh. Pero hindi sila tumigil. At hindi lang ako basher niyang mga yan. Maraming hindi natutuwa sa kanila. Pero hindi sila tumigil. Tingnan mo kung nasan sila ngayon. Etong tao na to, na nagkwento nito, napakabait na tao nito, and siya, successful sa buhay din tong tao na to. So, nakita niya na etong mga batang to, hindi na dishearten. Tsinaga talaga nila. Like, nasa inuman kami doon, bigla na lang niya may nagpatugtog ata. Tapos bigla na lang inopen yun eh. Na para bang, galing nitong mga to, no? Hindi ako siguro ganito na lang. Siguro baka hindi siya fan ng music, pero fan siya ng pagkatao. Ganun kasi yun eh. Kasi talaga nakita niya na tsinaga niya. Despite all. And talagang, yun din naman yung kwento sa atin ng SB19 na talagang, hindi nga daw sapat yung kinikita nila. Oo, diba? Pero 3 taon walang kinikita. Oo. Naniniwala sila. May vision sa utak nila na may kahihinatnan tong
paghihirap ko na to. Meron akong kalalagyan ng maganda dito, di ba? And minsan kasi sa atin, ang nagiging problema, puro puro kabig walang tulak Alam mo yun, gusto kuha lang tayo ng kuha. Hindi tayo nagpapasok, hindi tayo nag-i-invest Alam mo yun, hindi tayo kikilos kapag wala tayong makukuha pabalik. Maraming ganun Pero paminsan-minsan, kailangan mong gumawa ng bagay na hindi ka sigurado kung may kahihinatnan Kasi parang paano mo malalaman kung anong meron sa kabila, di ba? Hindi mo talaga alam. Kaya ako, hanga ako sa music nila, pero mas hanga ako sa sa pagkatao nila. Sila as a whole, sila bilang grupo and sila rin bilang mga individual. Iba talaga, Kitang-kita mo sa kanila. Sana meron din akong ganong klaseng tiyaga. Sana meron din akong ganong klaseng foresight. Nagtiyaga rin naman talaga ako, pero hindi, totoo naman, naniniwala naman ako doon. Sabi ni Alvin, ikaw rin naman, ginawa mo rin naman yung bagay na yan. Hoy, 1 buwan pa lang ako nagso-social media. 1 o 2 buwan, may pumasok ng kita sa akin. Hindi malaki. Parang $5 ba? Pero kasi sila, 3 taon. 3 taon walang kinita. Ako, baka nung pangalawang buwan wala pa rin akong kinita, baka tumigil na ako. So, hindi mo pwede ikumpara sa akin na ikaw rin naman, tinaga mo, iba sila, Iba yung ginawa nila. Kaya hangang-hanga ako. Ako, binayaan ako ng Panginoon na para sabihin na, oo, anak, tama yan, daan na tinatahak mo. Papakita ko sa'yo na tama yan. Eto ang $5. Ganon. Mabalik tayo sa pagkain natin. Ha? Hindi, Kasi masaya ako sa buhay ko ngayon Kung hindi dahil sa Ninong Ray, hindi ko mamimit yung asawa ko. Hindi ko kasama tong pamilya ko. Wala si Amity, si Andre. Si Andre, nandito na yan Si George, si Ian. Ewan ko kung nasa na yan, di ba? Si Jerome. So kung paano pala kung hindi ako binigyan ng $5 nung nung unang buwan na yun o nung pangalawang buwan na yun, baka hindi ko tinuloy ito. Baka hindi ko talaga tinuloy itong bagay na to. Hanga ako sa'yo. Bakit? Halagang 250 na pa-steak. Pero, may 250! Mababa. Ben. Kung sinabi mo sa akin, pinahiram kita 500 pre. Bin, sabi ko sa'yo, dati mura lang ako Pero sila 3 taon nilang tinaga talaga. Diba? Isipin mo yun, ako di ko gagawin yan Hindi ko talaga gagawin yan. Hindi ka naman dancer Tama. Yun ang alam mo. Sabi nga sa'yo nauna lang ako pinanganak sa kanila. Kaya nagjabawa ka sila ako. I'm holding on the rope, got me 10 feet off the ground. Hindi ka pwede sa Jabawakis. Bakit? Pag nagtagnagas ka, kilala ka pa. Sabi nga sa'yo, panoorin niyo po yung mga video ng Jabawakis. Meron doon isa, nakapinturang puti lang dito. Kasi nakalabas talagang ganyan. Hindi halata kasi may pinturang puti yun. Anong dance step yan? Pero wag ka. Naging international sensation kami. Ito essentially ay steaming, pero kinulog natin siya. Hindi to na iba doon sa niluto ko nung nakaraan doon sa camping natin, yung binalot ko ng dahon ng saging. Ganon din po siya essentially, pero ito ay mas home-friendly. Di ba? Sir! Ano na? Tignan mo. So yung nagkaroon siya ng steaming, pero at the same time, may mayard. Wow! Di ba? Ngayon, kung wala yung kamote dyan, at ang natutustay, ilalim ng isda, dalawa lasa ng isda mo. Isang tostado sa baba, isang steam sa taas. So yun nga mga inaanak, sana itry nyo to, and gusto ko lang din sabihin na yung yung Ninong Ray merch screen mo na. Na ang pampano ay pwede mong lutuin sa kahit anong paraan mo naisin. Ano ba mga sikat na ulam Pilipino? Adobo? Pwede adobohin yan. Bistek? Pwede i-bistek yan. Tinola? Pwede mo itinola yan. Nilaga? Pwede mo inilaga yan. Alam mo, anong hindi mo pwede ilaga? Ito pare, Ninong Ray merch pare, kasi kapag inilaga mo yan, sayang naman, napakaganda. Meron tayong dalawa, meron tayong Mecha 2 at Pugal Baboy na available na. And syempre, pogi ka na rin lang. Dapat mabango ka rin. So dapat bumili na rin kayo ng perfume treats, pare. Yan, available na yan. Check out nyo na. Yan nga pala, mag-check out lang kayo sa perfume treats na store. Kasi marami pong peke. Napasok na ng pirata. Oo, marami na talaga. Kompleto tayo sa etiketa. Meron tayong etiketa dito, meron dito, meron dito. Hindi yan gagayahin ng mga peke, pare. 'Di ba? So, yun lang. I-check out nyo yan. At magkakaroon tayo ng mga bagong design. And gusto ko lang malaman kung gusto nyo ng apron. Maglalabas tayo ng apron kung gusto nyo ng apron. Tapos, yun nga pala, mag-suggest nga kayo ng mga mga merch ideas.
comment nyo sa baba yung merch ideas. Kung gusto nyo magpapirma ng kahit anong merch, i-message nyo lang yung shop. Sabihin nyo. Oh, hindi mo lang makukuha. Diba? Pero pwede ka magpapirma. So, bago kayo mag-checkout, message nyo yung shop. Sabihin nyo, order po ako. Papapirma po ako. Dadalhin nila sa akin. Pipirmahan ko po yun. Yun lang po mga inaanap. And, ayun, sana nag-enjoy kayo. Ako nag-enjoy ako. Ang dami kong pampano. 10 yung pinabili ko, 3 lang ang niluto ko. So, I love you mga inaanap ka sa muli. Ako yung maliligo muna kasi ang katirang itlog ko. Bye-bye.